Dion POV. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga plano namin, ay galit na galit pa rin ako. Gusto kong manakit, gusto ko siyang pagpira-pirisuhin, sino ba siya sa akala niya? Naiinis ako sa mga taong gustong umagaw sa asawa ko. Nagagalit ako sa mga gustong kunin ang pagmamay-ari ko. Wala silang karapatan na angkinin kung ano ang akin. Ano sila sinuswerte? Bettina is mine. My property, my life, and my everything. So boss, kailangan natin ingatan ang pinakamamahal mong asawa, lahat na siguro na gustong mawala ka, gagamitin nila ang asawa mo, seryosong sabi ni Anderson, habang nakatingin sa akin. Minsan lang ito magseryoso, kaya lubus-lubusan ko na. Kaya tinignan ko sila isa-isa, habang nilalaro ko ang throw ang ano. Tapos tiningnan si Maya, na ngayon ay prenteng nakaupo na katabi ni Glidel. Maya is one of the badass, may nangangalantay na dugo ng Gibson sa katawan niya. Maya, secure our headquarter to protect my wife, for her safety and for my peace of mind, do you understand? Seryosong sabi ko sa kanya, habang seryosong nakatingin sa kanilang lahat, bago ko binaling ang tingin ko sa seryosong seryoso sa tabi ni Christian. And you Anderson, come with me, we need something to do. Seryosong sabi ko sa kanya, na ikinatayo naman niya, pero napailing ako na nagdidiwang siya. Well, may gusto lang akong malaman sa bihag namin. Yes, makakapag-exercise na ako, mainggit kayo dahil ako lang ito, ang Anderson ng buhay nyo, nakakalokang sabi pa niya sa mga ogag din kagaya niya, kaya sinaman ko siya ng tingin. Eddie go, ang dami pang satsat, manunood na lang kami, nakasimangot na sabi naman ni Henry. Tapos tumayo na din sila para pumunta sa malaking salamin, kung saan makikita nila at naririnig ang nasa loob ng kulungan, kung saan kami nagtatanong ng bihag. Ramdam ko na sumusunod silang lahat sa akin, kaya napapailing ako. Anderson, do what you want to do, bored kong sabi sa kanya. Saka umupo ako sa gitna nila, habang pinapanood kung paano niya gisingin ang mga ito. Mga ina nyo, mga walang hiya kayo. Sigaw ng lalaki na nagmamakaawa na pakawalan ko siya, dahil may anak pa siyang maliit. Napag-utusan lang siya, dahil hawak nila ang mag-ina niya. Sinenyasan ko naman si Anderson, na yung isa muna ang pahirapan niya, na ginawa naman niya. Sino ang boss nyo? Mabangis na tanong pa ni Anderson dito. It was boring. Come inside and join Anderson, and don't you dare hurt the old man over there, or else I gonna rip your hair one by one. Seryosong sabi ko sa intercom, na nakakonekto kung nasaan sila. Naghiyawan pa sila, bago pumunta dito, kaya pagdating nila ay lumabas na ako. Wala lutang ako ngayon, gusto ko munang tanggalin ang mga iniisip ko. Paglabas ko doon ay pumasok naman ako sa little bar sa headquarter namin, kasi gusto kong magpakalasing kahit ngayon lang. Saka di ko alam kung bakit nila kami ginugulo, kainis na matandang yun, akala mo naman kung sino. Pati asawa ko pinapakialaman nila, ano sa tingin niya uurong ako sa anumang laban, na gusto niyang mangyari. Umiinom ako ng alak para maibsan ko ang galit ko sa matandang yun. Akala mo naman siya na ang pinakamatayog sa amin. Well, I will make sure that your life suffer, Don Vicente. Huwag mong kalabanan ang kaya kang patumbahin ng isang iglap lang. Kaya kapag nalaman kong may kinalaman ka sa pag-atake nila sa amin, hindi kita sesantuhan. Habang tinutungga ko ang alak, ay nagulat ako dahil may yamakap sa akin mula sa likod ko. Pero napangiti ako nang maamoy ko ang amoy baby na amoy ng asawa ko. Habi, nag-iinom ka na naman, nakangusong sabi niya sa akin ng asawa ko, saka siya sumimangot, kahit hindi ko nakikita ay nararamdaman ko naman, kaya kinuha ko siya mula sa likod ko, at hinaharap sa akin. Nagpapaantok lang wifey, sagot ko naman sa kanya. Sabay hawi sa mga buhok niyang tumatabon sa malaanghel niyang mukha. Nagpapaantok daw, bakit nakawalo ka na? Nakasimangot na sabi na naman niya sa akin, habang tinitignan ang mga bote na nasa harapan ko, then nagpout siya kaya binuhat ko para makaupo sa kandungan ko. You know what, wife? You're the perfect achievements that I had in my whole life. Nakangiting sabi ko sa kanya, sabay halik sa labi niyang nakapout. Ang cute-cute niya. O talaga lang ha, bakit si Ma'am Reyes parang lintang makadikit sa'yo? Nakangusong sabi niya, and he's referring to Ma'am siya.
Kaya napangiti ako, dahil masaya ako sa tuwing nagseselos siya, sa mga babaeng umaaligid sa akin. Well, that's not my problem anymore, guwapo ang asawa mo pabirong sabi ko sa kanya sabay smirk. Saka pinagpantay ko ang aming noo, para tanggalin ang selos na nangangalantay sa katawan niya. Clingy but I don't care. Oh, sigaw ng kung sino man ang pumasok, na piling inosente na bastos, tapos overacting pa. Sino pa ang magaling na si Anderson? Kaya tinignan ko siya mula sa likod ng asawa ko, na pinupunasan ang kamay, at may alkohol na hawak. So tapos na ang pagbubugbog nila. Kaya, narinig kong bulong naman ng asawa ko, tsaka sinaksik ang mukha niya sa dibdib ko. Anderson, what are you doing here? Tanong ko sa kanya, habang masamang tinitignan siya, sa bawat paghakbang niya. Magpapalamig ng ulo, tapos na naman ang pinapatrabaho mo boss. Mga buraot ang mga iyon, nakasimangot na sabi naman niya, tiyak ka umupo sa sofa, kaya binatuhan ko siya ng alak at nasalo naman niya. Then lumipat ako sa may sofa, habang buhat-buhat ko naman ang asawa ko, para damayan ang ogag. Problem? Tanong ko ulit sa kanya, habang tinapik ang likod niya. Well, alam ko lahat ng mga galawan nila, sa tagal na namin magkakaibigan, alam ko lahat ng baho nila, lahat ng kalokohan, at lahat ng ugali nila. Yeah, I found her but she didn't remember me or recognize me. Malungkot na sabi niya sabay inom ng alak, kaya napapailing na lang ako, ang asawa ko naman ay prenteng nakikinig, at walang salitang lumalabas sa bibig niya. She will remember or recognize you in the right time, so don't lose hope. Pagpapalakas loob na sabi ko sa kanya, saka hinahaplos ang buhok ng asawa ko. I hope so. By the way boss, when will we go to underground again? You know boss, I want to do exercise for a long time, because no one can afford to taste my fist, tsaka ang mga lalaki inagawan pa ako, nakangising sabi niya. Habang nakakuyom ang kanyang kamao, na akala mo nakakatakot. Alam mo Anderson ang hangin mo, sarcastic na sabi naman ng asawa ko. Kaya napangisi ako sa sinabi niya, dahil totoo naman. Kumbaga wala kang alam princess, nakangusong sabi naman ni Anderson, kaya tinignan ko siya ng masama, ano ang karapatan niyang pagsalitaan ng pabalang ang asawa ko. Wala daw, for your information, I'm the daughter of Lord Ezekiel the one and only Mafia Lord, tapos sabihin mo na wala akong alam, palaban na sabi naman ng asawa ko. That's my girl. For your information to princess. Your father is already in heaven, it is because of Don Vincent ambition, sagot naman ni Anderson. Naikinasama ko ulit ng tingin sa kanya. Kung alam mo lang ogag. Ang sama mo, bakit mo pinaalala ang walang kwentang matandang yun? Naiiyak na sabi naman ng asawa ko. At sinubsob naman ulit ng asawa ko ang mukha niya sa dibdib ko. Oo, ang asawa ko ay anak ni Lord Ezekiel, ang pinakamataas sa larangan ng mafia. At dahil sa kasinungalingan ng Don Vicente, namatay ang ama ni Bettina. Pero hindi ako napapakampanti, dahil ramdam ko na buhay pa si Lord Ezekiel. At dahil nalaman nila na buhay ang anak ni Ezekiel, which is asawa ko, ay maraming sunod ng sunod sa kanya. Kasi siya ang nag-iisang heirs ng mga Ferrer only child siya. Naging mafia boss leader ako dahil sa kanya. At ang bilis niyang matuto dahil may dugo siya bilang mafia. Sorry princess, I didn't meant it. Nakayukong sabi naman agad ni Anderson. Ayos lang, I will revenge my father death, nakangising sabi naman ng asawa ko. Yeah we will princess. Pagsang-ayon na sabi naman ni Anderson. Haste, nasabi na lang ng asawa ko, sabay yakap ulit sa akin. You know boss, I can't wait to meet that Don Vicente anymore, because I know and I feel it. That he is the reason why my Zerlak didn't remember me, malungkot na sabi ni Chad. Kahit loko-loko na mapagmahal yan. At iisa lang ang babaeng seneryoso niya. Don't worry Anderson in the right time, and about Zerlak she will remember you too in a right time, nakangiting sabi ko naman sa kanya. Tapos napanganga ako, nang bigla kaming nakarinig ng hilik na galing sa asawa ko, kaya natatawa na lang kaming dalawa. Sleepy girl, bulong ko na lang sa sarili ko. At inayos ko siya para maging komportable sa pagtulog sa bisig ko. Your girl is maantukon as always, saad ni Anderson, lasing ka I swear,
the way he talks, and the way his eyes twinkle. Saka nakatingin siya sa asawa ko na humihilik pa. Yeah, I know that, simpleng sabi ko naman. I hope, na sana bumalik na ang Zirlak ko, para maging happy ending na din ang buhay ko, malungkot na sabi niya sa akin with sad tone. Yeah, don't worry, everything will be okay, sagot ko naman sa kanya. Sana nga, sagot niya sa akin, kaya nang maramdaman ko na din ang tama ng alak, ay nagpaalam na ako. Okay, I'll gonna go to our room. I feel sleepy, nakatingin ako sa aking asawa, nasabi ko sa kanya saka ako tumayo. Sure, sleep well lover boy, nakangising sabi ulit niya, kaya binato ko siya ng laptop at nasalo naman niya. Umalis na ako sa little bar namin, at dumiretso sa kwarto namin. Binaba ko na ang asawa ko sa kama namin nang humihikbi siya. No, don't do that, bulong ng asawa ko habang tulog. No dad, please wake up, she murmured again saka may luhang dumadaloy sa mata niya, kaya ginhising ko siya. Hey wife wake up, nightmare again, paggigising na sabi ko sa kanya, kaya iminulat na niya ang mga mata niya, sabay yakap niya sa akin ng mahigpit. Don't cry wife, pag-aalo ko tapos binigyan siya ng tubig para ininom ito at mahimazmasan siya. Back to sleep again wife, I'm here, pag-aalong sabi ko ulit sa kanya. She just nodded and hugged me tight. Good night my wife, I love you so much, bulong ko naman sa kanya. Oo madalas niyang mapanaginipan ang nangyari sa mga pamilya niya, noong sinugod sila sa kanilang mansyon. At talagang pinagplanuhan ng mga lalaki. Nasa Brazil kami noon kaya di ko sila naprotektahan. May peklat din siya sa kanyang binti, it because of the accident. At nakita lang ni na Tristan na nakahandusay siya at buhay pa. Kaya tinakbo siya sa hospital. Ayaw niyang ipa-plastic surgery ang peklat niya, dahil ito daw ang marka ng taong bumura sa mga magulang niya. That's why I salute her. Marami din siyang napagdaanan noon kay Don Vicente even me. He ruined my life but I'm not that weak enough, so I faced him without hesitation. Kaya, I'm not afraid of that old man. Bettina POV. Nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Pero saan ba nanggaling ang sinag ng araw, makapal kaya ang kurtina dito? Natawa na lang ako, dahil ang ilaw pala ay nanggaling sa isang poste. Napapailing na lang ako habang umiinat, kahit nakapikit pa ako kaya nang makapag-adjust o gising na ang diwa ko, ay unti-unti ko nang binuksan ang mga mata ko. Pagkamulat ko ay napangiti ako, dahil sa lalaking yumayakap sa akin, at payapang natutulog sa tabi ko. Pero bago ko siya titigan, ay tinignan ko ang bintana. Pero wala naman araw na tumatama doon. Haste nababaliw na siguro ako. Kaya tinitigan ko na lang ang asawa ko, kasi lalo akong mababaliw kung iisipin ko ang bagay na yon. Hinahaplos ko pa ang malambot niyang buhok. Pero habang tumatagal na tinitigan ko siya, ay nai-inlove ako sa perfect niyang mukha, ang matangos niyang ilong, ang makikinis niyang balat, ang manipis at mapula niyang labi, at mahahaba niyang pilik mata. Ganito ba talaga siya kaperpekto sa aking paningin? Guwapo din ang mga kaibigan niya, pero sa kanya ako na in love. Malay ko ba na baka siguro noong nagpaulan ng kagwapuhan, ay sinalo na nila lahat. Bakit kaya ang gwapo-gwapo mo? Nanggigigil na bulong ko sa kanya, habang titig na titig pa rin sa maamo at gwapo niyang mukha, saka ko hinahaplos ito. Ang lambot at kinis talaga ng mukha ng mahal ko. Kaya habulin siya ng mga babae at bakla. Teka muna, tama muna ang kalandian ko, dahil may pasok pa pala ako. Anyway ito na kasi ang huli kong pagpasok sa university, dahil mag-home study na daw ako for my safety, kahit marami ang nagtataka, kung bakit ay wala na silang magagawa. Hindi na dapat nila question ang biglang routine ko, bilang estudyante dito sa university namin. Akin ka lang kahit maraming nagkakandara pa sa'yo, ayaw kitang ipamigay, ano sila sinuswerte, over my sexy body. Bulong ko ulit at hinalik-halikan ang kanyang mukha, pero napabalikwas ako nang magsalita siya. Yeah I know wife. And you're mine too. Nagulat pa ako nang magsalita siya ng bagong gising, gosh parang inaakit niya ako. Kanina ka pa gising no? Tanong ko sa kanya sabay pout dahil nakangisi lang siya sa akin, na para bang naka-jackpot. Good morning my beautiful wife,
husky na sabi niya sa akin, sabay halik sa nakapout kong bibig. Saka hindi pa niya sinagot ang tanong ko. Ang sama naman ng makong na ito. Walang maganda sa umaga, supladang sabi ko na lang sa kanya, dahil nagtatampo ako. Hindi man lang niya ako sinagot. Mayroon kaya, yun ay ang misis kong kay aga-aga ay napakamasungit, sagot niya sa akin. Tapos niyakap niya ako ng mahigpit, na halos hindi na ako makahinga sa higpit nito. Ewan ko sa'yo, by the way hubby, papasok pa pala ako sa university. Saka last day ko na din para makikita si Oliana, hirap na sabi ko sa kanya, dahil sa higpit ng yakap niya sa akin. Tumango naman siya, habang hinahaplos ang buhok ko. Makikita mo naman siya araw-araw, because she's Henry's girl, napapailing na sabi niya sa akin, habang tumatawa pa. Haste, oo nga pala, bakit ko pa yun problema? Saka para silang aso't pusa kong magbangayan, nakangiwing sabi ko sa kanya, dahil kapag nakikita ko si Oliana at Henry, ay talagang parang aso't pusa kong magbangayan, yung tipong walang magpapatalo, ma-pride kumbaga. Crazy, bulong naman niya, pero rinig na rinig ko naman. I'm crazy for you. Pakantang sagot ko sa kanya, at namumula ang tenga niya at ilong. Ganito ba sila makilig, siniksik pa niya ang mukha niya sa may leeg ko. Baliw na ba siya? Nakikilig ka na niyan. Pagbibirong sabi ko ulit sa kanya, dahil hindi man lang niya ako sinagot. Kaya tinutusok-tusok ko siya sa kanyang tagiliran. Of course not wife. What am I a gay? A chicks? Tangi niyang sabi sa akin. Pero hindi siya makatingin sa akin, dahil nakasubsob siya sa leeg ko. Ramdam ko din ang init na hininga niya na tumatama sa leeg ko. Of course not my ano, dyan ka na nga at maliligo pa ako, napapailing na sabi ko naman sa kanya, habang tumatawa at tinatanggal ang mga kamay niya, na nakapulupot sa baywang ko. Buti pa nga, sige maligo ka na, ka-sir, nahihiyang sabi niya sa akin, habang hindi pa rin makatingin sa akin. Baliw lang. Yes sir, pasaludong sabi ko na lang, sabay bangon at lundag sa kama, pero bago ako umalis, ay hinalikan ko muna siya sa kanyang labi sabay takbo sa banyo para maligo. Pagpasok ko ay rinig na rinig ko ang halakhak niya. Siyempre kapag hindi ako tumakbo, baka sa iba na naman mapunta, mga galawan kasi ng makong na yun ay dangerous. Bumubulwak o sasabog ang puting likido sa kandungan ko, makaligaw na nga, hinahalay ko na ang sarili kong asawa. Katatapos ko lang maligo, ay sinuot ko ang uniform ko para ready to school na ako. Habang nag-aayos ako ay napapangiti ako, habang nakatingin sa salamin. Ang malungkot kong mga mata ay kumikinang na, ang pilit ng ngiti ay ngiting totoo na. Bumalik ka na talaga Bettina sa wakas. Bulong ko sa sarili ko, habang naglalagay ng lip gloss, bago ako nagpasya na bumaba na. Pagbaba ko pa lang ay nakita ko yung mga alagad ng asawa ko, walang iba kundi ang mga darkest organization bosses. Mga boss pero mga isip bata naman, pero delikado kapag sila ay nagseryoso. Good morning princess, si Jade. Good morning Bettina, si Ate Glidel. Magandang umaga prinsesa, Christian. Morning, Shade. Morning, Henry. Morning beautiful young lady, Chad. Good morning Yer, Ate Maya. Good morning cutie princess. Kuya Tristan. Ang aga naman natin ah. Anyway, good morning to all of you. Masiglang sabi ko naman pabalik sa kanila, habang nagpatuloy na ako sa paglalakad, papunta sa kusina. May lakad Chad. Saan naman? Napapakamot ako sa aking noo, natanong ko sa kanya. Nothing, Chad. Baliw, napapailing na sabi ko na lang sa kanya. Nasaan pala si Dion? Tanong ko sa kanila, dahil hindi ko siya makita, napangiti ako nang tinuro nila ang library sa akin. Sige guys puntahan ko lang siya, masiglang sabi ko sa kanila, tapos sabay-sabay naman silang nag-nod, kaya pumunta ako sa library. Nasa tapat na ako ng library, ay parang may kausap ang asawa ko, oo may kausap siya hindi sa cellphone. Pero kasama niya sa loob mismo, tinig ng isang babae. Kaya unti-unti ko itong binuksan, para tingnan kung tama ang hinala ko, kaya nang makapasok na ako ng tuluyan, ay nagulat ako sa nakita ko, dahil may isang babaeng nakakandong o nakaupo sa lamesa ng asawa ko. Baby I missed you, malanding sabi ng babae na hindi pamilyar sa akin.
Kung makita ka ng asawa ko, dahil nakaupo ka dyan lagot ka. As you can see, I'm busy, kaya habang nagtitimpi pa ako para hindi kita mapatulan, umalis ka na. Pasiga na sabi ni Dion na halatang galit na galit sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Yes naman, malalagot talaga ang lintang ito. Kung magpatuloy pa rin siya sa paglalandi sa asawa ko. Ang cold mo na sa akin, Marteng sabi ng linta, ang arte naman. It because, hindi na ako nakapagtimpi, kaya nagpakita na ako kung nasaan ako. Nice view. Ang aga-aga ganito ang nakikita at mabungaran ko. Ang matindi pa ay sa mismong bahay pa namin, seryosong sabi ko sa kanginitian ko ang asawa ko nang magtama ang mga mata namin, halata din ang pagkagulat niya sa presensya ko, bago ako tumakbo paalis sa lugar na ito. Wife. Rinig ko pang tawag niya, pero patuloy lang akong tumakbo. Nakita ko pa ang mga darkest organization na nakaupo at nakayuko. Na alam na nila na magaganap ito. Pero hindi ko na lang sila pinansin, at tumakbo ako palabas ng mansyon, tapos sumakay na ako sa sarili kong kotse, bago ko ito pinaharurot paalis sa bahay na ta. Pumasok na lang ako sa school na katulala, na kahit na anong gawin ko, ay bumabalik ang eksenang nakita ko. Saka parang walang pumapasok sa kukote ko tungkol sa lessons namin. Natapos na ang lahat ng period namin, pero lutang pa rin ako, sino ba ang hindi diba? Kaya naisipan kong mag-bar na muna. Doon na lang ako sa bar na pag-aari ni na Oliana. Ano ginagawa mong bruha ka? Tanong ni Oliana sa akin habang nasa harapan niya ako. Nagpapalipas ng oras. Malungkot na sabi ko sa kanya, sabay upo sa isang upuan sa VIP room. Bakit ano na naman ang nangyari? Gosh! Parang alam ko ang mga galawang ganyan, halika nga dito, asal ni Oliana, kaya lumapit ako sa kanya. Dahil hindi ko matiis ang bibig ko, para hindi ko lang masabi sa kanya ang mga nakita ko kanayon, kwento ko sa kanya lahat-lahat ng nakita ko kaninang umaga. Pinakinggan mo ba ang explanation ng asawa mo? Tanong niya sa akin na ikinilang ko naman. Nope, hindi, mabilis na sagot ko sa kanya na ikinangiwi niya. Boplax tapos nag-emote-emote ka, hindi mo naman pala alam ang mga nangyayari doon, at ang matindi ay hindi mo man lang pinakinggan ang explanation ng asawa mo, kutusan kaya kita dyan, para magising ka sa katotohanan. Nakasimangot na sabi niya sa akin, saka sinaman ko siya ng tingin. Kasalanan ko ba na advance ako mag-isip ang mind ko, depensa ko sabi ko sa kanya, habang nakanguso. Then pakinggan mo ang explanation niya, dyan ka na nga may aasikasuhin pa ako, pagsukong sabi niya sa akin, tapos umalis na siya sa harapan ko. Pero habang nakatulala ako, ay may nararamdaman akong nagmamasid sa akin. Well, kanina pa mula sa pagpasok ko dito, ay alam ko nang may sumusunod sa akin. Hindi naman ako naglalasing, pinapakiramdaman ko lang sila, kaya nang hindi na ako nakatiis lumabas na ako, saka tumatakbo ng matulin, tinanggal ko pa ang black shoes ko na may heels, dahil baka matapilok pa ako sa bilis ng pagtakbo ko. Then tinatawagan ko agad-agad si Kuya Tristan, na alam kong siya ang makakatulong sa akin sa oras na ito, napahinga at nagpapasalamat naman ako nang sinagot na niya ito ng mabilis. Kuya Tian, may sumusunod sa akin, I need your help, natataranta na wika ko. Where are you? Tanong niya sa akin. Bar, simpleng sagot ko sa kanya, habang patuloy pa rin ako sa pagtakbo. Okay, I'll be there, just calm down princess, will you? Mahinahon na sabi ni Kuya Tristan sa akin, bago niya ibinaba ang tawag. Tumalon ako sa isang madilim, masukal at liblib na lugar, saka doon ako nagmamasid lang, pero nagulat ako nang may makita akong isang babae na tumatakbo din kagaya ko. Kaya sinundan ko siya ng dahan-dahan. Nang tumatakbo siya ay tumakbo din ako ng dahan-dahan para sundan siya, pero laking gulat ko na lang nang may biglang sumalpok na isang sasakyan na bumangga sa kanya, kaya tumilapon ang babae na parang lumipad. Wala na iyan, nasaan na ba ang anak ni Ferrer? Nakita kong tumatakbo siya papunta dito, narinig ko pang sabi ng isa sa kanila, kaya lalo akong nagtago. Bago ko sila narinig na tumatakbo, para lisanin ang lugar na ito. Nang masigurado kung wala na ang mga armadong lalaki, ay tumakbo ako patungo sa babae, natatakot ako na mamatay siya, nagpasalamat na lang ako, nang eksakto naman na dumating sina Kuya Tristan, na ngayon ay patungo siya sa pwesto ko. Kaya nginitian ko ang babae,
halatang hirap na siya sa paghinga. Tulungan mo ako, ayaw ko pang mamatay, hirap na asal ng babae, kaya napatango ako, saka ko siya hinawakan sa kanyang mukha, kahit may mga dugo na bumubulwak sa mga sugat niyang natamo. Yes, I'll help you, just hold on, paniniguradong sabi ko naman sa kanya, tapos sinenyasan ko ang isa sa mga kumikalaban na ngayon sa mga humahabol sa akin, para maprotekta nila kami, at nang may sakay ko ang babae sa sasakyan ko. Nang maipasakay ko na ang babae, ay dali-dali ko na pinaandar ang kotse ko, pero bago ako umalis, ay pumunta muna ako sa gawin ni Kuya Tristan. Kuya Tian, ikaw na po ang bahala. Kuya, ikaw na po ang bahala dito, kailangan ko siyang dalhin sa hospital, dahil nauubusan na siya ng dugo. Nag-aalalang sabi ko sa kanya, na ikinatango naman niya. Sure, be careful princess, nakangiting sabi niya sa akin, bago siya nakipagsukatan ng putok ng armas. Nag-nod na lang ako, bago ko pinaharurot ang aking sasakyan, para madala ko na sa hospital ang babae at mapagamot na ito. Kahit natataranta ako, ay ginawa ko pa rin ang nararapat, kahit na siya lang ang tinitignan ko palagi, kung ayos lang ba siya. Nakahinga ako ng maluwag, nang malapit na ako sa hospital, napanart ko na lang sa harap ng hospital ang sasakyan ko, saka ako lumabas sa sasakyan ko, at sinenyasan ang isang nurse na kumuha ng rollerbed. Pero hindi man lang niya ako pinansin, mamamatay na ang pasyente na nasa sasakyan ko, kaya sumigaw na lamang ako ng sumigaw. Tulungan niyo kami. Sigaw ko sa mga doktor at nurse, pero ni isa ay walang lumapit sa gawi ko. Puro abala daw sila, maraming ginagawa, pero mamamatay na ang babae kung walang lumapit. I lost my hope na mapagamot siya. Pero may isang nagmamalasakit na tulungan ako, kami ng kasama kong babae na isang doktor na kasing tanda ng asawa ko. Tapos ang tinawag ko na nurses at doctors, ay nakatayo lang doon at nanunood. Habang kinuha ng mga assistant ng pagmamalasakit na doktor sa akin, sa babaeng nagmamakaawa na pagalingin ko siya, ay nginitian niya ako ng malapad, dahil I know at ramdam ko na kilala niya ako, saka diretso sila sa ER. Doc, gawin niyo po ang lahat, mapagaling lang siya, paniniguradong sabi ko sa doktor. We will do our best, Mrs. Gibson, don't worry. Nakangiting sagot naman ng doktor, na nagmamalasakit sa akin para tulungan ako. Tapos doon ko lang din napansin na lalapit na ang mga nurses, at doctors na bumalawala sa akin kanina, dahil nagulat sila sa tawag sa akin ng doktor, kaya tinaas ko ang aking kamay para pahintuan sila. Diyan lang kayo, hindi ko kailangan ang mga serbisyo nyo, kaya umalis kayo sa harapan ko ngayon din, pasiga na sabi ko sa kanila na ikinayuko nila. Hindi ko na din sila pinansin, dahil hinihintay ko ang resulta ng girl, kahit alas 8:30 na ng gabi. I know na nag-aalala na din ang asawa ko. Hindi ako nagtatampo, sadyang nagulat lang ako dahil sa nasaksihan ko kanina. Napatayo at nakahinga ako nang lumabas na ang doktor, sa pagkalipas ng 2 oras na pananatili sa loob ng ER, kaya dali-dali akong lumapit dito. Doc, how is she? Tanong ko sa kanya. The patient is fine now, pinalipat na namin siya sa private room tulad ng sabi niyo, Mrs. Gibson, magalang na sagot ng doktor sa akin na ikinatango ko. Thank you, Doc. Nakangiting sabi ko. Saka tinuro lang niya kung nasaan ang babae, kaya naginhawaan ako dahil ligtas na siya. I inhale and exhale ng 5 times, habang nakapikit ako ng naging maayos na ang kalagayan, at paghinga ko ay lumabas na ako, para tingnan siya sa kwarto na hinihingi ko. Pagkakita ko sa maamo niyang mukha, habang nakapikit ay hinaplos ko ito, dahil halata sa mukha niya ang pagod, takot at sakit. Tinitingnan ko lang siya, saka ako nagpasya na umalis saglit, para maligo at magpalit na ng damit. Nurse, can I go home for a while? I'll just change and I'll be back as fast as I can. Pakibantayan lang muna siya saglit, nakangiting sabi ko sa nurse na naka-duty sa kabilang room. Sure, Mrs. Gibson, sang-ayon ng nurse, then lumabas na ako sa hospital. Para magpalit ng damit kasi naka-uniform pa lang ako. At isa pa ang lagkit-lagkit ko na, dahil sa dugo na humahalo sa aking damit. Mapapasakin din kita, princess, just wait for your turn. At hanga ako sa iyo dahil tinulungan mo pa talaga ang babaeng yan, nakangising sabi ng isang medyo may edad na, habang nakatingin sa babaeng kanina lang ay tinatawag siya para sana tulungan sa pagsugod sa ER ang dala niyang pasyente.
Nag-disguise kasi siya as nurse sa hospital, na kung saan dinala ng babaeng na nabunggo ng van, na dapat ay ang anak ni Ferrer ang dapat mabunggo. Napansin at nakita na lumalabas na ang sasakyan ng anak ni Ferrer, dahil paalis na ito sa hospital na pinagdalhan niya sa babaeng binangga ng mga inutil niyang mga tauhan. Magiging akin ka Princess Bettina Ferrer Gibson. I'll make sure that I finish your husband first. Sagabal siya sa mga plano ko, ang boss ng Darkest. Walang binatbat, natatawa na sabi pa niya. Tapos tinatitigan niya ang picture na hawak niya. Dahil baliw na baliw siya sa dalaga. Noon palang una niyang nakita ito. Kasi siya ang kauna-unahang babaeng nagbigay pansin sa kanya. Pero mas nagalit siya dahil kasal na siya sa mortal niyang kaaway na si Dion Gibson.